Hello mga Ashley, good afternoon. Meron lang po tayong sasaguting tanong. Galing po sa isa nating follower, ang tanong po niya ay, okay guys, pasensya na po sa mga sounds na maririnig po ninyo pero sigurado naman po ako na maintindihan nyo yung sasabihin ko. So yung tatlong test na yon, ayun po ay yung pulling test, knot test, at loop test. So, una po natin gagawin, ipagpalagay po natin, ito po yung buhok ng clients. Siya po si Ashley. Ayan. Pagpalagay na lang po natin, dito po yung client natin. Tapos may gamot na siya. Una ko po ipapakita yung loop test. So, ganito po siya. Ipagpalagay natin na may gamot. Basahin lang po natin para makita natin. Basahin lang po natin ng konti. At kunwari, ito yung gamot. Tapos yung loop test na sinasabi ko, ganito po siya i-check. So, kukuha lang po kayo ng isang malaking portion ng buhok ng client. Tapos, itutupi natin siya. Yan, nakikita nyo, itutupi natin siya. Pag tinupi natin, tapos, hindi na nag-react. Walang reaction yung buhok, hindi bumuka. Ibig sabihin, luto na siya. Kapag tinupi naman natin siya, tapos bumuka pa, ibig sabihin hilaw pa. So, itong test na to, dati, ito yung ginagawa ko kapag nagre-relax. Yung uso-uso pa yung relax. Pero ngayon, hindi na uso yung relax. Tapos, hindi na rin kami nagre-relax ngayon kasi nakakapangit lang siya ng buhok. So, ayun yung loop test. Yung pangalawa naman, pulling test. So, pulling test, ayun yung in-stretch po natin yung hibla ng buhok. So, halimbawa, may gamot siya. Kukuha po tayo ng isang hibla. From the word itself, pull. Pulling, di ba? Hihilain natin siya. I-stretch po natin. Pag in-stretch natin, tapos, bibitawan natin kapag nagkulot-kulot siya. Ibig sabihin, okay na. Ibig sabihin, luto na yung buhok. So, ayun yung pulling test. Tapos, yung pangatlong test naman na sinasabi ko, yung knot test. So, ganito siya ginagawa. Kuha po tayo ng mga, siguro, mga 10 hibla ng buhok. Mga ganito lang kanipis, hindi naman sobrang nipis, hindi naman sobrang makapal. Itatali natin, ibubul natin siya. So, ganito lang o. Ibubul natin. Yan. Pero hindi natin itutuloy ng buhol. So, nakaano siya. May buntot siya rito o. Tapos, nakabul na siya. Ngayon, dun ka titingin sa sa pagkakabuhol niya. Hawak po natin tong dalawa. Nabuhol na natin to. Tapos, hawak natin tong dalawa. Kumain na. Nabuhol na natin siya. Tapos, hawak natin tong dalawa. Itong kanan na kamay ko, ito yung i-release natin. Tapos itong kaliwa, nakahawak pa rin dito sa isa buhok. So i-release natin ng dahan-dahan. Dapat dito ka nakahawak sa may malapit sa pinakabuhol. Yan. I-release ko na. Ngayon, titingnan natin yung buhol. Kapag bumuka pa siya, ibig sabihin hilaw pa. Kapag hindi na bumuka, ibig sabihin luto na siya. So, sa pag-check, dapat hindi lang natin gagawin sa isang portion. Sa lahat po ng parte ng buhok. Halimbawa, nag-section ka ng 4, nag-quadrant section ka, hati dito. Mag-check ka dito, mag-check ka dito, mag-check ka sa gitna, mag-check ka sa loob, mag-check ka sa dulo para po sigurado. Wag po nating babalawan hanggat hilaw pa yung buhok. Ngayon naman kung tatanungin nyo kung ano yung pinakamagandang test, sa tatlong yon, ang masasagot ko po yung knot test, yung binubuhol. So, yung pulling test, hindi ko po siya ginagawa, pati yung lalong-lalo na yung loop test. So, ayun po yung tandaan nyo, knot test na lang po yung gawin. 7. So, ayun po yung gawin nyo, knot test po yung pinaka... 7. Knot 9. test po yung pinaka... Knot... 7.